Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po tatalakayin natin gamit ang video nitong Wayo kung papaano nagbaback up ang US, no? Ang military ng US sa Pilipinas bilang pagprotekta dito sa gas reserve na ito na billion of tons, no? So, eto po, bigyan po natin ng reaction itong video na ito at i-play na po natin. Now, China and the Philippines are at loggerheads ahead again over disputed territory, and Beijing has lashed out at Manila, accusing it of deliberately stoking maritime tensions, and this comes after the Philippines reportedly announced that it will be conducting military drills in disputed areas of the South China Sea region for 2 whole months. The drill is already underway, a set of joint exercises with the U.S. have taken place in the West Philippine Sea off the coast of Luzon. So makikita po natin dito kasama po sa joint military exercise itong US at saka yung Philippines na bigla-bigla na lang nagkakaroon, no? At dumarating. So ibig sabihin po, yung mga barko na yan, naka-standby lang po dyan. Whether dyan sa Subic, o yan ang pinakamalaki kasi, no? Yung mga barko ng Amerika. At anytime, pwede silang mag-conduct ng joint military exercises. The drills took place close to the disputed Scarborough Shoal. Scarborough Shoal is a coral atoll located within 200 nautical miles of the Philippines, and this puts it within the country's exclusive economic zone, according to the United Nations Convention on the Law of the Sea. However, China claims it has historic rights to the atoll because of its so-called 9-line maritime boundary. The UN says that China's 9-line goes against international law, but Beijing continues to press its claims nonetheless. Therefore, so dito po, paulit-ulit na po itong balitang ito, no? Na ang kiniklaim natin na territory based doon sa UNCLOS, yung international law. Pero versus yung 9-line ng China, which is hindi naman kinikilala ng international law. Vice versa, yung sa UNCLOS natin na nasa international law, hindi naman kinikilala ng China. Kaya nagkakaroon po ng sigalot dyan sa mga boundaries na yan. So ngayon, ang pinag-uusapan po natin dito, yung gas reserve na natuklasan ng Pilipinas. Dapat yon maprotektahan. At sabi ko nga, bigla na lang nagkakandak ng joint military exercise yung Amerika sa Pilipinas. No? Which is, sa totoo lang, hindi naman talaga joint military exercise yun. Yun po ay pagpapatrol po. No? Dinadaan lang po yon sa joint military exercise para hindi naman masabing na trigger na itong tinatawag na defense pact, no? Sige po. it has denounced Manila for conducting the latest drills, and it has sent its Coast Guard vehicles to exert pressure on the Filipino forces. Huangyan Island is China's inherent territory. The Philippine side attempts to take provoked actions under the disguise of the exercises and deliberately create maritime tension. We are strongly dissatisfied with and firmly opposed to it. We have lodged solemn presentations with the Philippine side. China has been steadily increasing its presence near Scarborough Shoal. A new report says that Beijing sent patrols to the region on 352 days in 2025. According to the Asia Maritime Transparency Initiative by the think tank CSIS, China sent almost 1,100 ships to the region last year. The latest military drills by the Philippines will reportedly last till March 31st. Beijing says their purpose is provocation, and it added that China will take all necessary steps to safeguard its territorial sovereignty. So hanggang dito na lang po itong balita, no? At nakita naman natin na tayo pa ho ang lumalabas na nagpo-provoke, samantalang sila po ang pumasok sa ating teritoryo. Doon sa mainitang pagtatalo po sa Senado tungkol doon sa mga sinasabi ni Tariela, sa tingin ko, tama lang po yung kay Tariela, no?
Kasi buti sa atin nga, salita lang. Eh sa kanila, namimisikal sila sa pamamagitan ng tinatawag na water cannon, ano? Tayo hindi tayo gumaganti, no? Maliwanag po yung ano ng ating batas, hindi tayo gaganti kasi baka ma-misinterpret 'yon at sa atin pa bumalik, no? Pag na-misinterpret 'yon, imbis na makakuha tayo ng simpatya, babalik tayo rin. Alam mo naman natin ng Chinese government, mahilig po silang magbaliktad ng mga pangyayari, no? Ilang beses na yan, mas malimit silang update or magpalabas ng mga balitang mali o mga fake news na para ipalabas sa taong bayan nila kasi ipapalabas yun dun sa kanilang bansa. So malalason yung isipan ng mamamayan nila at lumalabas tayong mga Pilipino ang masasama. So yun po ang iniiwasan ng ating gobyerno ngayon, ano. So para sa akin tama lang po, no. Tayo po ay may freedom of speech, pero sa China wala pong freedom of speech. So hindi po nila tayo dapat turuan tungkol sa freedom of speech, no? At hindi po tayo naghahamon, sila po yung talagang naghahamon, sila yung pumasok, no? Kung magtatanong, hindi po natin inaaway ang mga Chinese community or Chinese government. Sinasabi lang po natin yung ating ekspresyon sa ginagawa nila sa atin. Kung sila umalis doon, wala naman talagang magiging ganitong problema. Although nagtayo sila doon. Kung naging tapat lang sila sa mga sinasabi nila, una sabi nila, tahanan lang daw yon ng mga mangingisda. Pero ngayon ay military base na. So, ikaw ba magtitiwala sa mga ganong klaseng tao, may magsalita sa iyo ng ganyan, may nangako na ganito lang yan, ganyan lang yan, pero higit pa ron yung ginawa, no? Wala sa usapan yung sinasabi nila sa balita, iba sa nakikita ng camera, hindi na ng mata ng camera, no? At ang mga camera ngayon ay hindi naman makakapag-sinungaling to. Totoo po yung mga nakikita natin dyan. At lahat po nawi-witness yan. So ipanalangin natin ulit na humupa ang gulo at walang mangyaring gera. Dahil sa gera po, both side ay talo. So lagi rin po natin iisipin yung Amerika po. Lagi pong naka-back up dyan. Lalo na po ngayon na may natuklasang gas reserve dyan. So, hanggang dito na po. Ito po ang Avoy Mix Videos. Hanggang sa muli.